So right now, andito tayo ngayon sa Gyokatsu Restaurant. So tatry natin yung kanilang Wagyu. So mag-takeaway lang tayo. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Wow, mainit-init pa. 500 yen siya. And then prito, tapos may mga breadings. Oishi. Oishi. Crunchy yung kanyang outer texture. May mga breadings, tapos juicy yung loob niya. その体が動いたら僕はなおさら夢中さおいでよ今夜一生君のものさだから注ぐんだ一緒にいる時は Maraming beses ko na rin po natakel ang topic tungkol sa Japan. Marami na rin po akong vlog na nagawa dyan, and usually ang pinaka-messaging ko dyan ay healthy ang mga tao sa Japan. Mahaba ang buhay nila dahil sa kanilang mga kinakain and yung mga practices nila. Maayos ang transport system at maayos ang healthcare. Kaya naman medyo nagulat po ako dito sa bago kong nalaman or natutunan nung kakagaling lang namin ng Japan. So for this video, imbestigahan natin kung ano na nga ba ang status ng mga pagkain sa Japan. Healthy pa rin ba? Or more on convenience na yung hanap nila? Ano yung mga healthy traditions na na-maintain nila? At ano yung mga pagbabago pagdating sa kanilang food industry? Pero bago tayo mag-start sa ating investigation, syempre, para mas feel natin na tayo ay isang local, nag-rent muna tayo ng kimono. Peak season po nung nagpunta ako. So, before po kami nagpunta dito sa rental place na to, nagpa-book na kami beforehand. Kasi yung may mga dumadating po mga tourist din na gusto sana mag-rent din. Kaso hindi sila napagbibigyan kasi nga puno na, fully book na sila. And dito ko nga rin pala natutunan na yung paggawa pala ng kimono ay medyo personalized at hindi siya basta-basta. Na-share nga din ng isang local na dati daw kapag ikaw ay naka-kimono, ibig sabihin, medyo big time ka. Pili muna tayo ng ating kimono na isusuot. Gusto ko yung mga pink eh. Yung ganito, may bulaklak. Parang mas bagay sa akin yan eh. Ang sakit, inipit yung tiyan ko. Mahigpit pala to. Talagang, kapag ganun ako eh. Okay naman, no? Ayos ba tayo dyan? Mukha na bang ninja? Maganda. Maganda is pretty. Pretty. Guwapo is handsome. Guwapo. Guwapo. So yun guys, no, outfit check muna tayo dyan, no. So ito, kimono, galing kay paring Ryo-san. Meron pa ako ditong, ano tawag dito? So magnetic siya. May belt. Arigatou gozaimasu. Gomo arigatou gozaimasu. So, ang ating first stop ng kakainan ay yung tinatawag nating legitimate or authentic traditional tea ceremony. So, andito na tayo sa place for tea ceremony. Alamin natin kung ano ba talaga yung tamang paggawa ng tea, tsaka yung may mga seremonya sila dyan. Sige, hugas muna tayong hands. So, para mas maging pure daw and sacred yung ating ceremony. Then, right hand. And then, yung handle. Tapos, iwan ng shoes. Ingatan ng ulo, baka mauntog. Aside po sa mga health benefits ng tsaa, dito ko rin natutunan na yung tea ceremony pala ng mga Japanese, iba yan, para siyang mindful experience. So dito natin makikita yung step by step na nangyayari kung ano ba talagang ginagawa kapag nagkakaroon ng Japanese tea ceremony. Yes. Osaki ni. ここに置いてください。どうぞ。お先に。 So, ganito yung tsura niya, guys. Oishi. Oishi.
Kung nakapunta na po kayo ng Japan, kilala talaga sila bilang marespeto and talagang binavalue nila yung katahimikan. So sa mga train, sa mga subway, bawal yan mag-usap ng malalakas kasi nga gusto nila tahimik and yung privacy gusto nila na preserve. So dito sa tea ceremony na to, dito ko talaga pinaka na-experience yung complete na katahimikan. Kasi sobrang minimal lang po ng pag-uusap namin dito and kailangan talaga ma-practice yung tinatawag nating meditation aspect ng tea ceremony. Itadakimasu. Na-share din po sa atin ng local na kapag sa traditional tea ceremony daw, parang ang pinaka-concept daw nito ay savoring the moment or yung parang pagpapasalamat kung ano yung meron ka ngayon. So, ganyan daw yung essence niyan. Ay, sarap. Sunod niyan ay daanan naman natin yung mga tinatawag nilang konbini or mga convenience store. Kung sa atin sa Pinas sila po yung mga 7-Eleven, Lawson, Family Mart. And tingin ko bawat kanto talaga ng Japan maraming convenience store or konbini. And iba-iba talaga yung mga binebenta nila dito. Kaya naman inalam ko kung ano yung mga food choices nila na nandito. So yun guys, ang nasa likod ko ngayon ay yung typical na 7-Eleven dito sa Japan. So medyo kakaiba yung 7-Eleven nila dito kasi sobrang modern ng mga pagkain. Ito, tingnan natin kung anong mapapansin nyo sa kinaiba sa Pinas. Medyo halo-halo din yung kanilang mga yung mga tinatawag nating processed food, yung mga less nutritional na food. Pero dito pa rin yung mga healthy. Hindi pa rin mawala yung mga healthy. And of course, yung sinasabi ko sa inyo, yung meron laging macros na kasama doon sa mga pagkain. Sige, check natin sa loob. Pasok tayo. Yan, ang pagpasok pa lang, iba na talaga agad, guys. Sabi sa inyo eh. So ito yung mga medyo modern type ng mga paninda nila dito sa 7-Eleven. So yan, may mga ganito sila, may mga energy, may mga protein drinks. Tapos ito, mabenta rin to sa mga kababaihan dito sa Japan, itong chocola. May mga ano kasi to, may mga B vitamins daw, mga collagen. Tapos marami-rami rin silang mga energy drinks. Ito mga energy drinks po ito. So yung kanina, energy drink, ito, pampadrain ng energy. Tapos ito, may mga ano sila, whole foods and highly nutritious foods na may processing onti na nangyayari. Yung iba dito, napakita ko na rin sa inyo na kinakain ko eh. So ito, onigiri. Kanin yan. Legit na kanin. Hindi ko lang sure kung baka may mga preservatives din halo ito eh. Ito may mga sandwich. Yan, ito, sample din ng mga gulay na nakapakete na. Tapos may grams na rin yan, 150 grams. Tapos ito may mga legit na isda. Talagang lutong isda siya. Madami dito. Dami makikita. Tapos ito, mga chicken. Yan, may mga unflavored chicken, may mga flavored, pero kita rin yung nutrition facts lagi. Pero syempre kung may mga highly nutritious food sa mga 7-Eleven dito sa Japan, meron pa rin yung mga, sabihin natin mga junk foods. I think parang mas marami pang variety to. So ito mga potato snacks, onion potato chips. Ibig sabihin, nakahalo pa rin talaga yung mga less nutritious food sa mga establishments na kung saan binebenta yung mga highly nutritious food dito sa Japan. Tingin ko kaya naman talaga siya tinawag na convenience store kasi nga medyo mabilisan yung mga buhay ng mga Japanese and kailangan talaga dumaan sa mga gantong stores para makakain ng mas mabilis, makakuha yung mga kailangan nilang gamit ng mas mabilis. Pero compare naman sa mga ibang bansa na napuntahan ko, balanse pa rin naman kahit papano. Kasi may mga healthy options pero yun nga lang talagang medyo nadadagdagan na rin yung mga junk food and yung mga less healthier options. Okay guys, so ngayon pakita ko lang yung mga napamili natin. So meron tayo ditong chicken, salad. Very convenient siya kasi nakapack na. Tapos ang pinakagusto ko dito, pwede mo siya iskanin using yung Fitness Pal, yung sinabi ko sa inyo, yung ginagamit ko sa inyo na app. Yan, so Japanese kasi siya di ba? So kapag in-scan mo, may barcode siya dito sa baba. So makikita mo na yung ano niya, kung ilan yung protein, ilan yung fat, zero carbs, yan. Tapos actually nandito rin yung kanyang mga salt content. So I think required to dito sa Japan na ilagay yung nutritional facts kompleto sa mga packaging. Tapos may mga ganito rin sila, parang chips pero gulay yung laman. Yan. Saka matatamis yung mga gulay nila. So ito naman, smoked salad chicken.
Tapos yan, may rice din. So sa rice, nakalagay din yung kanyang carbs, kung ilan yung calories, naka-ready na siya. Papainitin na lang. So, kain guys. Haluan ko rin siya ng onting kimchi para di siya nakakaumay. Ito yung chicken. Sarap. May balat pa yung chicken eh. Sweet potato. Good source ng carbs and fiber. Yan, parang chips, diba? Sa lahat ng 7-Eleven may ganito. Ngayon guys, dito naman tayo sa isang grocery. Isang establishment to na kumpleto. So nagulat ako kasi pagpasok ko pa lang, nakabungan agad yung mga prutas tsaka gulay. So ibang-iba sa atin. Itong area na to yung pinaka-entrance eh. Andun yung entrance. So mga ilang lakad pa lang, andito ka na sa mga gulayan. Ito isang buong cauliflower, 298 yen. Isang buo na siya. Isang buong broccoli, 198 yen. Tsaka nakabalot per gulay. Ang ganda ng sanitation dito. Isang balot ng lettuce, 199 yen. Ito medyo mas mahal. Carrots, 298. Kamatis mas mahal, 398. So guys, nandito tayo ngayon sa aisle ng mga delata. So, meron pa rin silang delata of course, lalo na sa mga fast-paced ang buhay. Dito sa Tokyo, sobrang fast-paced dito. Daming tao lagi. Sobrang fast-paced, of course, kailangan din to para madali ang almusal, ganun. So, merong spam, merong mga tuna. Ito naman, isang malaking aisle na puro junk foods, puro chicheria, puro chocolates. Magsasawa ka talaga dito. Yan o. Tingnan nyo naman kung gaano ito kalaki. Itong aisle na to. Isusukatin ko hanggang dulo. Tingnan nyo kung gaano ako kalayo. Ito na yung dulo. So, kitang-kita nyo, no? Although medyo nag-shift na rin yung mga food choices sa Japan, hindi naman to nangyayari sa lahat ng parte. Kasi pagdating sa kanilang mga grocery, mas balanse yung kanilang mga tinda. Kaya nga nung dinner, nagkukwentuhan na kami nung kasama nating local. Dito na ako ngayon nagulat sa kanyang nabanggit. Akala ko before, sobrang perfect ng mga food choices ng mga Japanese. Pero iba yung nanggaling mismo sa kanya. There is a some. There the food is not good for health. Oh, really? Like fast food. Is it growing? It's very Yeah. So with the people are very busy, don't have any time to To prepare preparing the food and cooking. So that's why so many counter restaurant. Japanese work system is very work sometimes. Mhm. They working over 10 hours, 12 hours. It's a normal here. Wow. For fishermen, no time. No time to- cooking. Or if they have the time, they need to be rest, go to the bed. Yeah. Normally is our breakfast: rice, miso soup, pickles. Now not so many fatty food. Yeah. Because of, I think because of the modern times. Tingin ko naman hindi lang yung Japan yung ganito talaga kasi part na yan ng development ng country kasi talagang mabilis na yung buhay and medyo na-extend talaga yung mga working hours ng mga tao. So medyo nag-evolve din talaga yung mga food choices. 勝手に涙が出るとか夜が来た時に笑わせるのが無理とか笑顔が見れなくなりしがみついてそして感じるんだ幸せの中にある自由をおいでおいで僕を信じるんだだって今夜僕はそばのプロペラ At finally, para sa ating dinner, ito ay medyo nakakakaba, exciting, nakakatakot. Dahil susubukan po natin yung tinatawag nilang fugu dish. Ang fugu po, ayan po yung tinatawag nating puffer fish. Itong puffer fish po kasi meron niyang toxin. May poison po yan na kapag pumasok sa ating katawan ay pwede tayo maparalisa. Kaya naman sineserve itong fugu dish sa Japan after ma-prepare carefully ng mga certified na chef. Donut, I'm scared of fugu. Are you scared for daddy? So, dito tayo ngayon guys sa Fugu
restaurant. I hope it's not poisonous because I see the people, they stop breathing. We tried sake only on Konbini. Konbini, yeah. Kampai! Wow. Itadakimasu. So, ito uni, sea urchin. Tapos itong green is tofu. What kind of tofu is this? This one is It's like gelatin, right? it's only the beans actually. So, I think this is high in protein. So fresh. Arigatou gozaimasu. So very smooth yung kanyang texture. Tapos ang bilis niya matunaw sa bibig. So sa Fugu Restaurant naman to, certified naman po yung mga gumagawa ng kanilang dishes and sobrang sarap. Although medyo pricey po siya, pero sobrang quality nung kanyang laman, sobrang quality ng protein, and yung preparation is masarap po ang fugu. Talagang pinag-isipan, pinaghandaan. Hindi siya ganun ka-chewy. Medyo mas firm and medyo mas meaty kumpara dun sa sashimi. So dito guys sa traditional Fugu Restaurant, napansin namin inuuna talaga yung mga gulay, tapos sa huli isa-serve yung kanin. So ngayon pa lang isa-serve yung kanin. Actually yun yung ideal eh. Dapat busugin mo muna yung sarili mo ng gulay, tsaka ng ulam. Tapos ihuli mo na yung kanin. So yung last ay nilagyan ng rice yung soup para siya naging lugaw. Parang lugaw. Parang lugaw siya. sometimes living At syempre, bago natin tapusin itong investigasyon na to sa food culture ng Japan, dadaan muna tayo sa isang inuman place or bar dito sa Tokyo. So sa last stop natin, dito tayo sa isang bar. Bukan natin yung mga cocktails nila. So pagpasok po dito, nasa isang building siya, aakyat ka sa isang elevator, tapos usually masisikip po talaga yung mga bar nila. So parang nagkakasya lang doon, mga 15 to 20 packs lang, tapos siksikan na yon. And andyan po yung mga barista na Japanese and mga local Japanese na yung mukha nila dyan, kung makikita nyo, seryoso sila. And yung dahilan daw niyan is para daw mas mukha silang presentable sa mga customers at sa mga client. The bartenders look serious. Japanese people thinking this is a cool. This is very handsome. Yeah. Oh. Yeah. If you're Yeah. not smiling. They move very fast. They move very fast. Fast. Very, You're good. Yeah, yeah. they Yeah, perfect. very quick, yeah. So, orange, fruity, vodka drink. Medyo matapang na. It's a little bit stronger now. Stronger. So, binigyan tayo ng ganito. In Filipino, we call this pulutan. Pulutan na some snacks that we eat during drinking. Pulutan. So many people like drinking. Love drinking. Well, it's the same thing in the Philippines. We love drinking as well. Thank you so much for today. It's really Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yeah, Rushing everything. Yeah. Dok, kala ko ba healthy tayo dito? Bakit umiinom ka dyan? Actually, dito na po papasok yung madalas ko rin naman sinasabi sa inyo na dapat lahat ng bagay, lahat ng pagkain, and lahat ng uri ng ginagawa natin, balanse. Of course, moderation is the key naman talaga. So, pwede tayong mag-inom, pwede tayong magkaroon ng kasiyahan, mag-celebrate, basta wag sosobra, wag araw-arawin. And of course, dapat wag natin kakalimutan yung mga mas importanteng pagkain tulad ng gulay, prutas, at regular exercise. Sa panahon po ngayon, sobrang bilis na talaga ng technology, sobrang bilis ng mga araw, and talaga namang kailangan natin mag-rely minsan sa convenience or yung mga madali ang pagkain. Again, okay lang naman yan basta balanse.
Ito nga kahit sa Japan di ba? Para sa akin kasi isa sila sa pinaka-healthy bansa. Nakakaranas din sila ng shift or pag-iiba sa mga food choices nila. Pero syempre, ang importante pa rin dyan, maging conscious po tayo sa kung ano mang pinapasok natin sa ating katawan. And natuwa rin naman ako kasi nape-preserve nila yung mga traditional nilang kultura and yung mga healthier options lalo na sa groceries. Kayo ba, ano bang masasabi nyo sa natutunan natin for this video? Comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Pampadrain ng energy.